Yan, pasensya na kayo, ganito yung tsura ko. Ito po, ayan, makikita nyo walang barrel. Ayan, wala siyang barrel. So, ito na lang ayusin ko dito. Yung pellet pusher na lang. Tsaka itong, ayan, itong decacker. Tapos yung transfer port. Oo nga pala, nakakalimutan ko. Ito nga pala, papalitan ko pa. Ayan, mapapasin nyo, hindi babalik sa zero. So, dito, papalitan natin itong barrel niya. Ito kasi yung barrel na nakalagay dyan. So, papalitan natin to. Ito, gawa ko na. Ito para samurai. So, ito siya. Yung barrel natin. Mas paiksi ito kaysa dito. Yan. Kasi 22 inches ito. Ito ay 19 lang. So, okay din naman. Hindi naman siya. Kaya pag nilagay mo yung tank at saka regulator, hindi naman siya sasabit. So, ito yung barrel natin. Tingnan natin kung masisilip. Sasambal yung oras. Silipin ko muna. Yan, nasa dulo yung room. Ayan, teka. Tingnan natin yung flashlight natin yan. Oops. Ayun. Ayun. Oops. Ayan. Tingnan natin itong kabila. Ayan. Siguro kita na naman. Ayan. Kita na yung groove siguro. Saan ba yung groove? Yung kabila. Ito to. Siguro kita na yan pag inilagay sa butas. Ayan. Ayan. Ginagawa kasi nila dyan. Ilawan nila eh. Ayan, at tingnan natin yung groove niya. Ayan o. At diba? Kaya na medyo nagre-reflect kasi nakislap na ng loob eh. Kaya medyo nagre-reflect. Ito pong barrel na to, itong haba na to. Test na natin yan doon sa airgun ko about 50 meters nung uli tayo mag-testing. So, okay naman. Yun lang naging problema ko kasi doon yung dala kong pellet kasi nasa box pa siya, inilalagay ko sa magazine. Di ko na resize, di rin ako nakapagtimbang kaya merong mga plier, alam nyo naman yung airgun ko kasi napakataas yung ang FPS niya is 950. Doon ko siya isinet, papalit tayo. Marami tayong ginawa doon, pinalitan ko na spring, tapos talagang tinono ko mabuti. Kaya pag medyo magaan yung pellet, talagang hindi malaman ko saan siya pupunta. Kaya dapat is pantay-pantay na nandun siya sa ideal weight ng pellet para maayos yung pag-target. Kaya doon medyo nahirapan ako mag-zero kasi yun nga, may mga plier tayo na pellet. Pero this time, nag-resize na ako. Meteor po ang gagamitin kong pellet sa sunod. Meteor na at yung napansin ko ang daming plier eh dun sa Comet ang daming plier talagang so nagpalit kaagad ako after one magazine. Nagpalit ako ng Meteor. May dala akong hindi Meteor yung Astro. May dala akong Astro. Yun, doon medyo, doon ako nakapag-zero. Pero may plier pa rin. Ganun po pala pag masyado mataas yung FPS. Although maganda siya talaga sa malayo pag okay yung timbang ng pellet. Ang problema doon, parang medyo, siya. Pero ang gandang tumama kasi pag okay siya, doon ka lang. Pag magaan yung pellet, hindi siya tatama doon. Sala siya. Pero pagka good yung pellet, okay yung pellet, doon siya shoot talaga. So, ngayon, bibili ulit ako, nag-order ako ulit ng bagong timbangan kasi yung akin ayaw na mag-on. Try kong dalhin nga kung mapapabukas pa natin, then magtitimbang ako ng mga mature pellet doon na niresize ko. Yun, doon na makikita. Yun talagang kung pwede tayong lumaban ng competition doon sa setting na yun.
Pero itong barrel, ganitong barrel din yung ginamit ko talaga sa kanya. Yun yung unang gawa kong barrel. Tapos ito, yun nga, ngayon, siyempre medyo sanay na. Alam ko na, at saka may mga improvement na yung paggawa ng barrel. So, ayan, dyan magkakasubukan na. Kaya, ano na, dun pa lang tiwala na. Yan, ito yung original niyang barrel, .177. Ayan. O, halos yun din. Ang lalim ng groove, parehas lang. O, yun din. Medyo ano lang din to, medyo makinis na kasi mas marami na yung dumaan pwede sa kanya. So, tsaka siyempre gawang factory yan. Pero ito, dito, magkakasubukan din dyan. Ayan, ang ganda ng ano na, makinis din. Ayos din. Hindi siya, at saka ano yan ha, hindi siya mukhang 6 grooves lang. Parang, ang dami eh. Ang daming groove niya eh, oh. Oh, diba? Oh, parang 12 grooves din siya. Sa bagay, ganun nga talaga kapag kasi inikot mo ng konti, nasa pagitan, madadagdagan talaga yung groove niya. Hindi palaging doon ang ano, kaya ayan, tinesting ko na naman sa pellet yan. Magandang umikot. Hindi ko pa kasi ito na machine. Makikita nyo, wala pang ano, pagitan, wala pa rin ano to sa loob. Wala pa siyang o-ring. So, lalagyan ko pa. Ito, testingin natin. Ay, wag to. Skupeta yata to. Ito. Ayan, parang meteor yan. Testingin natin siya dito. Saan ba yung bukanan nito? So, ito yung bukanan. So, ayun, oh. Kasi yun, nadaanan mo ng resizer. Kaya yun, parang luwag na siya. Yan, anda na siya sa groove. Ayun. Oh, umiikot talaga. Oh, ang ganda umiikot, oh. Yun. Tingnan natin. Ano kasi to, na-resize na to, ilang beses na napadaan sa resizer. So, tingnan nyo yung kain ng groove niya. Hindi masyado makita na. Ilayin natin ang konti. Lapit natin. Nasusulo yung ano eh. Pero ito po siya, oh. Di ba? So, ayan, hindi naman natin nilagay ko lang ulit dito kasi nag-groove lang tayo. Tapos ayan, imamachine naman natin siya. Hindi natin kukopyahin to. Magkakaroon tayo ng o-ring dito sa labas and then o-ring sa loob. Ito po kasi may plastic lang, kung makapansin nyo, may plastic lang siya dito. Yun, kaya hindi siya sumisingaw. Pero tayo, maglalagay tayo ng o-ring dito. Lalagay tayo ng o-ring sa loob. At saka .22 na. Ito, kakalasin ko pa ito para makuha yung pellet pusher. Ayan, kasi gagawin natin siya .22. Yung pellet pusher na ito. So, ito meron na siyang meron na siyang power plenum. Ayan. Naka-anodize na rin. Ayan, anodize na siya. So, sigurado tayo na magpa-function na maayos yan. Yung ano niyan, regulator niya, nandyan na naman. Yun na lang ang kulang dito. Gagawa na lang natin ng machining na lang. At tapos ito, palit ng regulator. At saka yung ibang parte. Ito ay pinadala lang sa atin. Meron dyan na tapos na din na natin yung pinakita ko lang huli. Tapos na din yung pwede na rin yung kunin. Ang ano lang doon, kung may pagkakataon pa, palitan ko na rin lahat ng o-ring. Kaya lang, ngayon kasi Sunday, alis tayo ng punta tayo doon sa kabilang bahay. Tsaka siyempre, alam nyo naman, yung Sunday is family day. Kaya, hindi ako makapagpangako ngayon. Pero bukas, start na ulit. Kasi medyo nalalambot ako 1 week na diretso trabaho.